Good morning mga kaibigan. Magbibigay lang tayo ng konting reaksyon sa nakaganapan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Napakatindi ng mga nangyayari. Pagkatapos ng rally, eto sa Senado patuloy pa rin ang bangayan. Secretary, isang senador nagsasagutan sa hearing, kapwa senador, chairperson nagsasagutan. Alam mo, bakit nangyayari ang ganito na napakagulo na ng bansa natin? Totoo. Kasi mahirap na naghahari na dito yung hindi na makatwiran. Yung pinag-uusapan nila ng mga flood control na yan, yung pondo ng flood control, okay lang na yung pera ninakaw nila, yung pondo, kasuhan, ibalik. Pero ang masakit dito, mga kaibigan, yung pera mababalik yan Pero ang masakit dito, kung nanakawin mo na yung katwiran, babaluktutin mo na yung batas para lang may protektahan ka, mas mabigat yan kaysa pagnanakaw ng pera. Yan ang mabigat dito Tulad ng hindi na tayo magbabanggit ng mga pangalan, pero mabigat yan. Anong ibig sabihin yan, mga kaibigan? Itong bansa natin, itong mundo natin ay talagang pinaghaharian na ng hindi na makatwiran. Ibig sabihin nun, dinadaya mo na yung tao na dapat mailabas sa kanila kung ano totoo, ano yung katwiran na dapat nilang malaman, dinadaya mo na sila. Mas masahol ka pa doon sa mga magnanakaw na yan, na bilyones na yan na nawala sa DPWH. Dahil pinipihit mo na yung katwiran Ano lang ang gumagawa ng ganun? Demonyo lang gumagawa ng ganun Bakit? Yung sinasabi sa amin, tinuturo sa amin sa church, pagdating ng panahon, ang diablo o yung si Satanas, kakalagan siya sa kanyang kulungan. Para Para dayain ang tao. Ito na yun. Nakikita na natin, harap-harapan dinadaya yung tao. Kaya dyan sa Senado, mabuti na lang nandyan si Senator Marcoleta, kahit paano punong-puno ng katwiran at prinsipyo na pinaglalaban. Paninindigan niya kung ano yung katwiran. Kahit ilan pa kayo dyan na magkakampi-kampi. Kasi kapag nangyari yan, na naghahari na, yung hindi makatwiran, napakahirap na yun. Yan na yung susundan ng mga bagong henerasyon. Yan ang magiging mukha ng ating bansa sa ibang mga bansa. Ano yun? Ba't ganun? Di ba? Ang bigat niyan. Hindi na tama yan. Ewan ko lang, bakit hindi national security ba? Kaguluhan lang, barilan lang. Hindi. Dapat yung national security, yung ating kasundan, yung batas, yung katwiran, kapag ka naaabuso na rin o nalulupig na rin, dapat makikialam na rin yung makapangyarihan kung ano yung protektahan ang ating national security. Hindi lang sa mga dayuhan, kundi dahil din sa ating mga mamamayan. Para hindi ma-mislead ang mga tao, nadadaya sila. Di ba? Ganun lang ang Tulad yan, yung ating constitution, yung Philippine Constitution, ay inspired by God yan. Inspired. Niloob ng Diyos na yan ay maisulat dyan. Maging batas ng tao. Para ang tao hindi maging barbaro. Ang tao kasi may sariling batas din niya sinusunod. May sariling katwiran yan. Kaya nga ginawa yung batas para baliin yung katwiran na yan ng
tao. Hindi yung batas ang babaliin mo para masunod ang tao. Baliktad eh. Baliktad eh. Parang baliktad eh. Kaya nga sa Bible, no, sa Bible, may sinasabi diyan, tinuturo sa amin. Sapat na ito na ipinasulat ng Diyos, yung nasa Bible. Hindi mo na pwedeng dagdagan ni bawasan. Kaya ipinasulat ito, sapat na ito para ipansansala. Anong ibig sabihin ng ipansansala? Yung parang ituwid, para pangtuwid o pambali na nga, sabihin, pang-bend. Doon sa maling maling isipan, maling katwiran, maling pamamaraan. Kumpleto na yan eh. Kaya nga yung mga abogado, minsan gumagamit din talaga sila ng mga verses bago sila magsalita. Sapagkat ang batas, hindi yan mas ahead sa batas ng Bible. Inspired by Bible, inspired by God, ang ating Constitution. Pwede na palang baliin ng kung sino-sino yun. Mabigat. Parang hindi na tama ang nangyayari. Hindi na ginagabayan. Ganun ba ang ating mga mambabatas at mga opisyal ngayon? Hindi na sinasamahan ng spirit, good spirit. At iba na. Espiritu na ng pandaraya at kamalian ang naghahari, mabigat na. Di ba? Mga kaibigan, inaano ko to para at least ma-inspired natin yung iba na, susundan ba natin yung mali? O dinadaya ba natin ang tao? Ganun ba? Kaya nga magulo yung mga kabataan eh. Hindi mo na pwedeng dayain. Kasi kung ano yung tama, dapat yung at least yun ang magiging iwanan mo sa yung pag nawala ka na sa mundo, at least maalala ng mga tao, itong tao, ito talagang makatwiran ito eh. Ang pangalan mo ay ikapagmamalaki ng iyong mga mahal sa buhay. Di ba? Ang iiwanan mo, kahihiyan. Puro ang dami mo nga nanakaw na pera, galing sa nakaw, tapos pinagtatanggol mo pa, nagtatakpan mo pa, pwede parehas na kayo. Di ba? sa Bible kasi, no, katulad sa Bible, meron ding batas ang Diyos. Meron din siyang sinasabi na papaano kayo magsisipangaral kung hindi kayo mga sinugo. Ibig sabihin, ang pwede lang na magpahayag o magturo ng nasusulat na yan o nasa Bible na yan, sa batas ng Diyos na yan, yung sugo, yung sinugo niya, yung may karapatan. Ganon din yung sa batas ng tao, yung constitution natin, no? Kagaya nung sinasabi ni Senador Miriam Defensor, 4 years mong pinag-aaralan yan, 5 years yata, and then mahabang length ng practices para ma-will-burst ka dyan sa pag-interpret mo ng nasusulat dyan sa batas. Delikado yan kaysa sa mapunta sa ibang mga nag-aaral-aralan ng batas. Kasi parang Bible din yan eh. Hindi ka naman pwedeng mag-preach kung hindi ka allowed na license na preacher. Hindi ka rin pwedeng kung tutuusin, mag-abogado nang hindi ka naman talaga low graduates or hindi ka batikan na abogado, ang magaling-galingan ka dyan. Kaya nga ang korte natin, no, sa court natin, mapapansin mo, you are not allowed to speak unless you allowed by the judge. Kumbaga sa kwan ay hindi ka po pwedeng magsalita kung ano lang gusto oras magsalita roon, basta ka lang magsasalita. Pag hindi ka pinapayagan ng judge, because you are not a lawyer. You are not allowed to speak inside the courtroom. You are not licensed to interpret the Constitution. Parang ganun yan, di ba? English yun. Pero hindi naman tayo lawak ang simpleng mamamayan tayo, pero natuturuan tayo. Tulad yan sa mga churches natin, tinuturuan tayo ng
ng tama. Hindi natin maintindihan itong mga taong ito kung nagsisimba pa ba ito o iniintindi ba nito yung tinuturo sa kanila sa sambahan nila, tinuturo sa kanila ng preacher nila. Baka sumusamba na itong mga taong ito, puro pera na ang laman ng isip, puro pandaraya na ang gagawin, nag-iisip na kung ano yung idadaya nila at malinlang nila yung tao. Napakabigat na nangyayari ngayon sa bansa natin. Kaya sa amin, sa church namin, isinasama namin sa aming prayer na sana maliwanagan yung isip ng mga namumuno sa bansa at sinasama namin na sana ay maghari yung katwiran sa aming bansa. Yan lang. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo.